Ito ang Wow Trending. Dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at saka si dating SOJ Vitaliano Aguirre balak kasuhan ng kampo ni dating Senadora Leila de Lima. Sa panayam ng dating senador na si Leila de Lima, sa totoo lang ng 1PH pinag-uusapan ng kanyang legal team ang pagsasampa ng kaso kina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. It's really about justice. Iba yon, yung kahit pinatawad mo na, halimbawa yung isang tao, kailangan mo pa ring makamit yung hustisya, anya ni de Lima. Kasi yung iniisip ko nga, kung wala akong gagawin, what will prevent future presidents, future leaders to be doing these things for vindictive, vengeful purposes? Ginawa ko lang naman ang trabaho ko. Ipinunto ni de Lima na prioridad nila na maabsuelto muna siya sa natitirang anti-illegal drug charges laban sa kanya. Bago tumungo rito, pinag-uusapan din kung ano-anong mga kaso ang isasampa laban sa kanila. Agad naman na nag-react ang mga netizen, feeling totally acquitted na ang ungas, may kaso pa naman siya na pagbigyan lang siya na makapagpiyansa, mag-concentrate na lang siya kay Junel. Ang trabaho nakipagsayawan sa mga inmate. Puro na lang po kaso-kaso, hindi po ba pwedeng magtulungan ng mga politiko? Matatalino sa batas, matatalino sa ekonomiya, matatalino sa negosyo. Kasi sabi niyong lahat, para sa ikauunlad ng bansa ay maganda magtulungan na lang, walang away. Sa totoo lang po, nakakasawa na yung nakakalungkot na talaga ang pamumuhay dito sa ating bansa. God bless the Philippines. Feeling innocent ang putik, nakalabas ka, di yan ibig sabihin na wala kang Bakit parang wala ng takot itong mga testigong ito na mapanagot dahil sa kanilang pagsisinungaling sa hukuman? Lahat sila sumumpa, lahat sila nagtestigo sa hukuman. Pero anong nangyari? Abay, nang nawala na ang Presidente Duterte, isa-isa silang bumaliktad. So ang implikasyon nitong desisyon nito, okay pala na magsinungaling sa hukuman. Dahil pag ikay nagsinungaling, hindi ka naman parurusahan. Well, sa tingin ko po, hindi. Ang nangyari po, nang nawala na si Presidente Duterte, isa-isang bumaliktad ang mga testigo labang kay Leila de Lima. Sa totoo lang po, ako siguro ang pinakaunang nakarinig ng testimonya nitong si Ragos. Sino ba si Ragos? Siya po yung dating Deputy Director ng NBI. Ibig sabihin, siya yung Deputy Director ng NBI, isang ahensya na sa ilalim ng Department of Justice sa panahon nakalihim sekretaryo si Leila de Lima ng DOJ. Sa totoo lang po, nasindak ako dahil sa mga narinig ko kay Ragos. Ang sinabi niya sa akin, at ako isa sa pinakaunang nakarinig, 2 beses siya nagdala ng pera. Kung di ako nagkakamali, 5 milyon doon sa bahay ni Leila de Lima sa Parañaque. At doon sa Parañaque, dineliver niya mismo at nandun pa yung kanyang driver, no? Na si, anong pangalan ng driver niya? Si Dayang ba yun? O anyway, kung ano man ang pangalan niya. So anyway, isa lang po yan sa bumaliktad na testigo. Nandyan din yung maraming mga preso na nagsisilbi ng kanilang sentensya. Isa-isa lang nagsabi na talaga naman po nagbibigay sila ng pera kay Leila de Lima. At yung perang binigay nila ay nagamit pagtakbo ni Leila de Lima sa pagkasenador. So ibig sabihin po, yung napakadaming mga testigo at lahat po yan, ako mismo ang nag-interview sa kanila dahil tinalaga ako ng House of Representatives, kung tayo po ay miyembro pa ng Kamara, isa-isahin mo ang mga testigo at tignan mo kung talagang tatayo ang kanilang mga testimonya. Dahil ayaw naming mag-imbestiga naman sa Kongreso ng mga panahon na yon na walang ebidensya. So ang unang-una ko na-interview si Ragos at hindi pa po ako presidential spokesperson ng mga panahon na yon. Ako po yung congressman na critical pa dati kay Presidente Duterte dahil ako po talaga naman hanggang ngayon ay naninindigan sa karapatang pantao. So ano pong narinig ko? Lahat po sila sinabi, confirm, nag-deliver ng pera kay Leila de Lima, confirm, nagbigay ng pera kay Leila de Lima, confirm, nagbigay sa tao na pera sa tao ni Leila de Lima ng pera. Lahat sila sumumpa, lahat sila nagtestigo sa hukuman. Pero anong nangyari? Abay, nang nawala na ang Presidente Duterte, isa-isa silang bumaliktad. Ngayon, ano ngayon ang tingin ko ang implikasyon dito sa pagpapalaya kay Leila de Lima? Alam niyo po, okay, masaya si Leila de Lima at ang kanyang mga supporters na nakalaya siya.
Pero meron pong isang napaka-delikado resulta nitong pagpapalaya sa kanya. Alam niyo po, sagrado kapag ikay nagbigay testimonya sa hukuman. Dahil bago ka magbigay ng testimonya, pasusumpain ka na ang sasabihin mo ay pawang mga katotohanan lamang at merong isang batas na nagpapataw ng parusa pag ikay magsisinungaling sa hukuman. Parang napakadali dun sa mga testigo na nag-iba ng kanilang testimonya. Parang wala na silang takot sa batas na nagsasabi na pag ikaw ay nagsinungaling sa hukuman, pwede kang makulong dahil sa iyong pagsisinungaling. Bakit parang wala ng takot itong mga testigong ito na mapanagot dahil sa kanilang pagsisinungaling sa hukuman? So ang implikasyon nitong desisyon nito, okay pala na magsinungaling sa hukuman. Dahil pag ikay nagsinungaling, hindi ka naman parurusahan. Hindi po eh. Kasi kaya nga po sigurado yung pagtestimonya sa hukuman, nakasalalay dyan yung desisyon ng hukom. Nakasalalay dyan sa isang criminal case kung guilty or not guilty. Ano na lang mangyayari kung ang mga testigo ay hahayaan nating lantaran na magsinungaling? Di hindi na natin alam kung anong katotohanan at hindi na natin mabibigyan ng katarungan yung mga biktima ng katarungan. So hindi po sa dahil hindi ko kakampi si Leila de Lima. Sa totoo lang po, nung bago po siya sa CHR, ako parang tutor niyan sa karapatang pantao dahil wala naman alam niya sa karapatang pantao yung siya Commission on Human Rights. Election lawyer siya. Day 1, inimbita ko na yan doon sa training namin para yung matagumpay na pag-iimbestiga, paglilitis at pagpaparusa sa mga pumapatay. At yan nga po yung dahilan kaya ako na-involve sa Maguindanao Massacre dahil 10 doon sa mga periodista pinatay sa Maguindanao Massacre, nag-attend ng huling training namin sa Gensan. So mula po noon, panay po ang aming panayam tungkol sa karapatang pantao. Pero alam mo masakit, nung minsan narinig ko siya sa Europa at tinatanong siya tungkol doon sa mga patayan nangyayari sa gobyerno ni Noynoy Aquino. Abay, para bagang nagkaroon siya ng amnesia kung anong obligasyon ng Estado pagdating sa karapatan ng mga biktima ng patayan na kinakailangan bigyan sila ng mabilisang remedyo sa domestic na batas. Dinideny niya yung paglabag ng karapatang pantao. Yan ang hindi ko siya mapatawad. Dahil dininay niya yung mga paglabag sa karapatang pantao samantalang as Justice Secretary pwedeng siya mismo ang nagbigay solusyon para po maprotektahan ang karapatang pantao. O edi ngayon, nagbayad siya dahil sa kanyang kakulangan na magbigay ng reforma sa ating sistema ng katarungan. 6 na taon siyang nakulong. Sabihin na natin hindi siya nagkasala. O di ba napakatagal ng 6 na taon para ang isang taong walang sala ay makulong? Bakit? Dahil binigyan siya ng pagkakataon bilang CHR chairman, bilang kalihim ng Secretary ng Department of Justice para baguhin, reformahin ang criminal justice system. Wala siyang ginawa. Kaya tuloy, pinagbayaran niya ang kanyang kakulangan na reformahin ang sistema. Ako po sa mulat-mula, naninindigan na yung sistema na pinapatupad nung nandyan po mga Espanyol, yung tinatawag na inquisitorial system, kinakailangan natin ibalik. Hindi po katanggap-tanggap na napakatagal ng pagliliti sa ating lipunan. Aba, yung Maguindanao Massacre na pati mga sasakyan ng tao, pati yung mga ginamit na mga bako, lilibing, ay 10 taon na litis. Justice delayed is justice denied. Kaya ayan po si Leila de Lima, 6 na taon bago nakalabas. O kung talagang wala siyang pagkakasala, talagang napakatagal na panahon yun. Pero yun nga pong punto ko, nagkaroon ka ng pagkakataong reformahin, hindi mo ginawa ang pagkakataon na yan para reformahin. Kapag sa inquisitorial system po, judge na ang kumukuha ng ebidensya. Ang trabaho ng mga abogado, ibigay ang ebidensyang hinihingi ng West. Itong sistema pong meron tayo, yan po ay tawag adversarial. Yan po ay dinala ng mga Amerikano rito. At bakit adversarial ang tawag? Kasi mga abogado mag-o-offer ng evidence. Stricto po ang rules ng evidence dyan kasi ang maghuhusga ay hindi mga bihasa sa batas. Yan ang ordinaryo mga tao. Jurors ang tawag. Kaya po napaka-formal ang proceeding at kaya po napakatagal ng proceedings. Dito naman po sa Pilipinas, wala tayong jury. Mga bihasa sa batas ang lahat ng West. So ang dapat po, ibalik natin yung inquisitorial at nakita ko po minsan yan sa isang paglilitis sa Switzerland. Tapos po ang hearing 1 araw lamang.
dapat ganun po kabilis. Dahil kung walang pagkakasala, dapat isang araw lang ay makalaya na ang nasasaktan. Pero siguro, ngayong nakatikim siya ng 6 na taon na pagkakakulong, siguro naman ngayon, gagawin na rin niyang advokasya itong pagreforma sa ating sistema ng katarungan. Kinakailangan po bumalik sa inquisitorial system. Anyway, hindi naman po talaga sikreto na hindi kami magkakampi sa politika ni Leila de Lima, pero siyempre po, naintindihan ko kung bakit natutuwa ang kanyang pamilya, kung bakit siya natutuwa, kung bakit natutuwa ang kanyang mga supporters. Pero matapos po silang magdiwang, tanungin niyo ang mga sarili ninyo. Mas nagtitiwala ba kayo ngayon sa isang sistema na ang mga testigo hindi na matatakot ngayon na magsinungaling dahil wala namang mangyayari sa kanila pag sila ay nagsinungaling? Hindi ko po sinasabi na mali ang desisyon, ha? Rinirespeto ko po yung desisyon na yan. Pero yan po talaga ang implikasyon dahil aminin man o hindi, yung desisyon na mahina ang ebidensya ay dahil din sa napakadami mga testigong bumaliktad. At tanungin po natin ngayon ang ating mga sarili. Mas kampante ba kayo? Mas kumpiyansa ba kayo sa ating sistemang legal? Knowing na mga testigo at anytime po pwedeng magbago ng kanilang testimonya. Sana gaya ko po, sana po kayo ay nababahala. Agree ba kayo o disagree? Tignan po natin ang ating mga comments ng ating mga viewers. Si Boyobo Michael Bryan, nakakawalang pag-asa, Sir Secretary, nabudol talaga tayo. Talaga naman yung word na nabudol, no? Okay, ang pogi ko, ano pong kaso ng mga bumaliktad na testigo? Medyo sablay po ang justice kung nanumpa sila, sablay baliktad, at kung gusto kasuhan ni Leila de Lima ay dapat yung mga testigo laban sa kanya labas na si Duterte. Tama po yan. Meron po kasi false testimony in a criminal case. Kaya nga lang po, napakababa ng parusa, kaya siguro walang natatakot. Panahon na po siguro para taasan ang parusa niya na maibalik ang takot dun sa mga magsisinungaling sa hukuman. Glorious Visitations, Fox, sino bang judge ang nabigay ng go signal na makapag-bail si de Lima? Bakit po noon nakulong siya, ibig sabihin malakas ang kaso, bakit po biglang napalabas? Humina po ba ang kaso? Well, aminin natin at hindi, yung pagbabaliktad ng mga testigo, yan po talaga ang dahilan kung bakit humina ang kaso. Napakadami pong huwes na humawak dyan. Lahat po sila nagre-recuse o umiiwas dahil alam nilang kontrobersyal ang kaso. No? Ron, Eugene Pasion Suke, Attorney Harry, do you think there's a possibility of grave abuse of discretion considering that the court treats recantation as not reliable? Well, tingnan po natin kung may gagawin bang ang panel of prosecutors. Decision na po na nila yun, dahil trabaho po nila yan. No? Okay, Red Randy, kaya daw pinalayo si de Lima ay request ng Amerika at ang susunod ay papasukin ng ICC sa bansa at may balita pa na si Sundalong Canin gawang presidential advisor. Sino kaya si Sundalong Canin gawing presidential advisor? Kayo hindi ko alam yan text nyo naman sa akin. Pero sa akin po, bilang abogado ni Presidente Duterte, hindi po makakasuhan si Presidente Duterte, dating Presidente Duterte sa ICC kahit ano pang mangyari. Ryan Santos, parang pelikula yang paglabas sa kulungan ni de Lima, laging laman ng media, mukhang tatakbo sa 2025, ha ha ha, alams na. Bahala kayo, kung gusto niyo siyang ihalal. Albert Lin Boko, ito ba ang ibig sabihin ng unity na administrasyon, ang palayain ng mga may sala at makipagsabwatan sa mga terorista? Ang tingin ko naman po, wala naman pong kinalaman ang administrasyon dito. Di ko po alam kung nagkaroon ng pressure ang West, pero sa tingin ko po, talagang yung pagbabaliktad lang ng mga testigo ang naging basihan. Kaya nga po, nababahala ako na parang napakadali magsinungaling ngayon sa hukuman. Si RD, wala nang unit team, bayad na si BBM sa LP, si de Lima ang interest. Well, pag-usapan po natin yan kung buhay pang ang unit team dahil pinag-iisipan ko rin po yan. Okay? John Balion, Republic of Mecos Philippines, recantation of witnesses because of pressure from influential people. Ganda na sinabi ni John. Tapos, si Rene Mercurio, dismayado ako, attorney, sa paglayan ni de Lima kasi ang dating judge na nag-acquitted sa una niyang 2 kaso ay siya pa rin ang pumalit na ni-request nila dati na palitan ang dating judge. Hindi ko po alam yung mga palitan ng judge. Pero sa tingin ko po, kung ikaw man ang West at talagang bumabaliktad ang mga testigo, yun nga po, ang punto naman
meron na rin po sinabing Korte Suprema na dapat wag paniwalaan yung mga nagbabaliktad ng testimonya. Okay, si Glorious Visitation, sana po maging aral kay De Lima ang pagkakakulong niya. Sana magmuni-muni siya sa mga nagawa niyang pagkukulong at pagkukulang at pagkakamali. Well, sana naman po 6 na taon, napakatagal yun. Siguro naman nakapagmuni-muni siya. Rosette Fuluteos, Fox, send De Lima free, is ICC back? Well, tignan po natin. Huwag kayong mag-alala. Habang ako abogado yung dating Presidente Duterte, hindi po yan mangyayari.